sa may ating matiluwang talong gurnong may gapo kanya at dayay kaligitnaan nyo kuna na. So ang mas mga na mas marami tayo. So kasi kano ni Apo. So amok nga dati ni Apo tata nga kumikita kada tayo. Okay. So ito ko nga i-share ko kada kayo. Surprise ko na po. Tungkol kay ipapatay din sa tao. Kuna na nga the truth about death, ang katotohanan tungkol sa kamatayan. So bago tayo bago ng mga rugi nga ikot ating topic, kararag tayo pa. Dawat lang nga iyo ko tayo tinulo tayo, pagdaadwa tayo lang tiga bitin. Ama naming Diyos na mapagmahal, narito po na naman muli kami Ama. Salamat Lord sa taglay naming pag-ingat mo na nakarating na naman muli kami sa lugar na ito. Ama, ang aming ibabahagi ng iba kundi ang iyong salita mo po Panginoon. Dahil sabi mo po Panginoon, ang salita mo ay buhay, nagbibigay buhay at makapangyarihan. Ama, naway po Panginoon, buksan mo ang malawak ng pagkaunawa ng bawat isa na narito Lord. Ang mensaheng bibigay ko para sa kanila. Bigay mo sa kanila ang na maunawaan nila ang lubos ang salita mong ito, Panginoon. Kaya po Panginoon, magkarit ka ang iyong matamis na presensya ang gagalo sa aming kalagitnaan hanggang sa aming pag-iwalay, Panginoon. Jesus name I pray. So, yun po. Iti talakayang laan kung ano daw yung katotohanan tungkol sa kamatayan. So, manaw, salud-sudot man lang. It says, kung tungkol sa kamatayan, bakit nga ba namamatay ang tao? Diba? Sa totoo lang, makapabutan no iti pagtutuntungan ipapatay, di ba? Una. Makapabutan, sa totoo lang. Kaya lalong-lalo na daw, kasi yung mga bata na ang maunang mamatay ay yung mga magulang. Di ba? Yun ang nakakatakot kasi wala nang mag-aalaga sa amin. Yun yung isa pang nakakatakot, di ba? So, oo nga naman, nakakatakot kung ang pag-usapan ay kamatayan. But, ang sabi ng Bible, sabi niya dito, basahin ko lang, sabi sa Bible, mismo ang Diyos ang nagsabi nito, basahin nga natin kung bakit namamatay ang tao. Hebrew 9:27, sabi niya, sabi niya, at kung paano, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So sa Tagalog, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. So, yung pala, ang kamatayan pala, appointment. Itinakda na pala ang kamatayan. Mother, kaya, sister, no? So, kaya nagtanong ako sa inyo kanina, bakit namamatay ang tao? So, pala, ang sabi ng Bible, itinakda ang kamatayan. Diba? So, tulad ni Sister Juan, dumating na kasi nakatakda. Kaya ang kamatayan, huwag nating pagtakhan kung dumarating sa ating buhay. Kasi ang kamatayan daw, sabi ng Diyos, hindi po yan namimili. Bata ka man, matanda ka man, mayaman ka man, sino ka bang tao, di ba? Kaya tignan po natin sa puntod. Di ba? Di puntod ka, adatidak ka, adabasit ka. So, nagpapatunay lang na hindi pumipili. Ganti kamatayan, han ka nung malapkudan. Han ka nung malapkudan. So nga na may pelang garot ka nung 5-6 nga lagi yun sila nung utang tayo 5-6 na may bagpayla ka nung 5-6 na mabalin tayo baga nga ito rin itong mayo taong pay bayad ko yung nung kanong tayo ipapatay ko sa matok antay mabalin nga baga nga ito rin ka nung may antay ka nung mabalin yan nakatakdan kasi kuna natin surat diba nakatakda ang ating kamatayan. Sabi ko nga, ang kamatayan ay appointment, nakatakda po. So, muyo, dati istorya nga danalaing nga agagas, dagdag sanda, pila-pila, dagag-agas, danalaing kano. Tulad ada nagpaagas nga sa bali nga lugar, medyo aday siguro ti lugar, kung malalagi paagas na, pinagsublida, subli ka pa brad maminsan, ati sakit ng malalata, no lalo nga lumaing ka kunada. So data nagsublida mo kano ay kudi pagilas ka pa nagsublida talaga nga dagsaan ti tao ta kasla idi napandakan ko pila lang hindi kasla pumata kastan pila-pila hindi napandan sobra ti kinado ti tao tagaya may na tayo hindi mangagas. So, hindi nakita tayo di mano
Nagpapakita lang nga awan ti makalapad ti papatay. Doktor ka man, so ati COVID, di ba? Doktor, handa na agasan ti bagida. Handa na, diba? So, totoo lang yung sinabi ng Diyos na nakatakda ang kamatayan at walang Tigil. So, yan ada ti kunana. So, iti bagi tayo, ada ti talong nga part. Ada di ati laman, ada di kaluluwa, ada di espiritu tayo. So, dati di kunana di Biblia nga agsubli ti tapok ati nga laman tayo. Ngam di bulot tayo kinaako isumod di agsubli. Ngam di kunati Biblia han nga isu amin agsubli. Mamati kayo kadi, Mother says nga, numatay ti may sa tao kung may sa papanan na. Ado ti agbagbaga nga may sa kanti papanan na, pero tsak, 100% han nga may sa. Tanong may sa kumati papanan tayo, kumusta kayo kumadagi pumatpatay. Kasaan ngay kumadagi agtatako iti kaban ng bayan. Saan ngay dagi agre-rep. Kung isang pupuntahan pagmamatay ang isang tao. Eh di si ako naman siguro dahil ang gusto ko yumaman, sumurotak dagay yung aperan. Ta one time big time. Tanwanda na tilo di nabiyagak. Ta may sama na ganti papanantay di umuna ka matay di urain kay dayan. Nga mamati ko natin Bibliahan. Duwa ti papanan na. Mabalin nga yung impierno ti may isang managdakdakas, ejay paraiso. Ajay tao nga simurot ti kalooban ti Dios. Isuti ko natin Biblia. So ngayon, ang apay taad da di kas diyan impierno ken paraiso. Tagamin nasaludsod tayo ti sarili tayo kaya nga inya kaya ti tao. Oh, si Manong Sumuro, nasaludsod mo kaya na ata nga edad mo, nasaludsod mo kaya nga inya nga ti tao. Di ba? So, maraming nagsasabi nga kung nada iti tao kano nagaputi unggoy. So mamati kayo pati manang says, namati ka ba na naniniwala ba ka na galing tayo sa unggoy? Hindi naman. Kasi kung galing naman tayo sa unggoy, medyo matangos pa naman ilong natin. Di ba? Saka may buntot sana tayo. So, dadalhin ko kayo sa tinatawag na kung saan nag-originate ang tao. Ganito po 'yan. Ang tao, so alam niyo to, so napakaano to, di ba? Nang tao, di ba, kumuha ng alabok ang Diyos at ginawang hugis na tao, sabi niya, tapos pinuyutan natin angas di agong nagbalintay nga kastoy. Di ba? So ni Adan ti muna nga pinarsana sa may kadwa, iti puna natin Diyos han nga malungkot no may sana, kakti kadwa na babae ko na. So tinaramid na pinaturog na tinarnarguyen nga turog ni Adan, sana inalati may sangatan niya may isang paragpagtita. So nga naging woman ko na natin may sabay. Isu nga kasjay ti pan nakalikhan nga nagaputi unggoy. Well, so nga Bible iti makasungbat nata nga sa lugsod ng nyaman ti tao. So tata insaan na di hardin obedient ti tao. So no pagtutungtungan nga hardin obedient kakaiba datoy. Manong ang kastitit surat ti hardin obedient. Hardin obedient ada di amin ti malamot tayo. Ada di amin ti kailangan tayo. Ada ti Diyos. Ada ti Diyos na hardin obedient. Ken, ti may sadyay, awan ti COVID. Awan ti tatakaw. Awan ti matay. Awan ti saksakit. Perfect place kuna nagaroon. Adi ti paraiso, perfect place. So ngayon, kuna na binilin na ni Adan ken ni Eva, magpakarami kayo. Alagaan niyo ti paraiso. Makan niyo ti kay yung makan kuna na. Aming nga bunga ti kahoy makan niyo. Ngam, amo tayo siguro di may isang bawal ti Diyos. Mansanas. Oo. So hindi naman literal na mansanas na. Nabasa ko yung mismo kung Adan. Nangang isantol ni Adan ko na. Nangang ko na. So natakas tayo pero wrong. So ngayon, edi kunana, dadi nga kunana ni ako binilin na. Anyo ko mga sagidan wino kanon. Tadadi nga prutas. Pan nakabuti dapat sa na ibag. So tata, imalang ti panahon, nagpa-share ta di hardin obedient na Adan ken Eva. Sino may ngemat sumuro di mabandog ka tapos mabibising ka. Siyempre nakita mo kay kahit mga kanon, di ba? So, kasi tayo, di ba? Nung minsan kung mabibising tayo, nagdimas atin lalo na kay kahit mo kanon ng bayab tabawalan. Di ba? So tata, hindi talagang alaan na ni patamabisin, alaan na ta kahit nga kanon, ada di tukso. Ito na nga, ada di ulag di jayde.
Amoy di ulag nga kuna na di Biblia, di baga na po, may isa nga katuswan nga hayop nga binarsa ti Diyos. Pero di ulag idihan nga agoy uyas di iti barokong nata nga parsuhaan. Hayop ata ang mahan nga agoy uyas. Naguyas lang ta in sumpa ti Diyos nga pwede naramin na kini Adan kineba nga sinulisog na. Kuna na, nagsao, ang kayo mamati nga no kanina ata matay kayo kuna na. Iso nang sulisog. Iso ajay, kinnan na ni Adan. Iso tatay di kinnanda, nagkaroon sila ng hiya at natakot. So, anong nakita mo bakit nagkaroon sila ng takot at hiya sa isa't isa? Dahil nakita daw nila ang kahubaran sinuma mo. Gamin di man makita mo di ka apay labos, di ba? Apay ka. Pero nga apay kaya ta nagkaroon ng takot at hiya kasi po nung kinain na nila, nagkaroon sila ng kaalaman. Na kung hindi nila sana kinain, hindi nila alam na hubad sila. O, di ba? Hamo nga hubad ka, hamo nga basol, di mo nga agbain ka. So dagit epekto na nga kunanan na po panakamu tidakas ka na imbag. So amu tidakas amudan tidakas. So tata nagungot ti Diyos kanyada. So anong ginawa ng Diyos? Curse ang nangyari. Sumpa. Matindi po ang salitang sumpa. Di ba? Ni isinumpa na agasin ta kunana ka datang inaramid yo kunana. Mangang kayon to taling at taro kayo. Nagigi nga sa ti Diyos. So, meaning, iti tao kuma, at di amin nga kailangan yung tatan, agsapulon ti kanun ti taon. Agsapulon. Kan, tinamay sa nga nangyari, pinalayas isuda di hardin obedient. Sanda pinalayas dito yung nga mundo. Ay, so nga dato'y tayo, nairaman tayo. Awan da, iparaison. Kan, iti nangyari, imadayo ti Diyos kadakwadan. Kaya ikunadan, iso nga nobody's perfect kuna natin ititaon ta, na-adapt tayo di basol. Kaya kuna natin Biblia, walang sino man kahit isa na walang kasalanan. Lahat ay nagkasala. So, na-adapt tayo, namana tayo di kwa. So, madagin, isan ibalot tayo nga panakapailayas da, kunadan, matay kayo itong siduburungan. Agpatingga tibiyag tayo. Awan dibiyag nga agnanayonan. Manong, dahil sa kasalanan ni Adan, kaneba, nairaman tayo diyan. So, bilang na tayo tidyusan nga, awan ti saysay tibiyag tayo. Tinalikudan na tayo tidyusan, so nga tigalit pegaro tidyus idin ka, di maduti tao ko, di ba? Ginawa, binaad nga, linayos na tilakpong na bahat, gaputi galit na. Hanakayatan, nagsisi ang Diyos sa kanyang paglikha ng tao. Kaya inutusan ni Noah na gumawa ka ng ark, na malaking ark, di ba? So, ganun po, dahil sa sanhi, dahil sa kasalanan ng ating magulang. Nairaman tayo sumpa. Wanong dibiyag tayo magnanayon, mapantayo amin ti kapahamakanan. So ngayon, may bagong balita. Ito yung magandang balita. Insubli na aji nga plano na niya ako. Ngagkaroon tayo tibiyag ng nanayon. Aji biyag ng nanayon iti ngagpating nga tibiyag tayo, isubli na nga biyag tayo ng nanayon. Ngam ada kondisyon. Anya ti kondisyon. Dapat ada ti matay nga maysa nga tao nga baso na. So kuna ni Apo ni Moises, iyalay ko, ada baso na. Tanatawid na baso. Ni Noah, ada baso na. So kung ti Diyos, ti ihalay ko, agkatawang tao ti Diyos. So nagkatawang tao ni Jesus Christ, tanong ihalay na ibiyag bagina, tanong maikat yung barrier, di sumpa. Adit isumpa. So tatlo magkaroon ti biyag nagnanayon, tanong makasidot tayo ti Diyos, tayo di gamin, napahiwalay tayo, hindi na tayo makalapit sa Diyos noon. Pero nung naikat ti sumpan, ada pag-asa tayo nga makasidot ti Diyos, kan maadan ti biyag nagnanayon. If may kondisyon, manong, so amuyo di mga yung biyag na nayon, says, narinig nyo na ba yung biyag na nayon? Adda daji manong, nga ito na ni Apon, tayo din, naawan daji nga biyag na nayon, tata isublina, ngam adda ti kondisyon. Di pinangitod na dati nga biyag na nayon, tata, hangin tong bigat, hangin future, present nga ito na. No, adda ti aramidan tayo, hangin narigat nga aramidan. Aramidan tayo lang ka, no? Taisuna ti timubos di cross ng Kalbaryo itibasol tayo nga naaramidan ni Adan ken Eva. Tatlong mapawalang sala tayo. Tanggapin mo lang na siya lang ang gumawa nun. So tatanungin ko kayo, tanungin ka, manang maniwala ka nga binayadan ni Jesus Christ ibasol mo di cross ng Kalbaryo? Mamamati ka manang. Dahil ni mistorya. Managbasol tayo aming na tao. Binayadan ni Jesus Christ. Adik pagkukurangan tayo, di basol sugat utang tayo mga kwarta. So biyag daging utang tayo, biyag. Nagpatinggang tata, magkakaroon ka ng buhay na walang gan, ang gagawin mo lang,
paniwalaan mo na siya lang ang tumubos. Yun lang, madam. Hindi mahirap ang buhay na walang hanggan kung yung kasi regalo. For by grace are you saved through faith, sabi nga sa Ephesians. So tatasaludsudan kayo. Dahil naapo, timakamuti kargati puso yun. Hindi lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko nga kanina, hindi lahat ay papupunta sa karyan ng langit. Kasi ang gusto ng Diyos, ibabalik tayo sa paraiso. Hindi tayo taga rito. Itibiyag tayo lang dito, temporary assignment. Temporary tayo lang dito, hantay mo taga rito. Ang dating tirahan natin sa paraiso, ngayon ibabalik tayo doon. Anong gagawin natin para makakabalik tayo doon? Tanggapin mo lang na siya lang ang tumubos sa iyong kasalanan. So, madam, naniniwala ka doon? Naniniwala ka doon na si Jesus Christ ibibigay ngayon yung buhay na walang hanggan? Ngayon, kung makikita niya talaga na yung tinatanggap mo na siya yung tumubos sa iyong kasalanan, naniniwala ka? Naniniwala po. 100% madam. Tandaan mo natin, Ropa. Hindi po disgrasya kung bakit ako nakita. Kasi nagpapako siya eh. Kasi nga, Dahil sa kasalanan natin. Oo, Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng Siyang lahat ng tumubos tao. eh, ng kaansan. Maraming tao na sinisiran namin pero mahirap nilang tanggapin. Naitatong piyak na. Hindi gamit sumpa. Ako sa totoo lang kapag Sumpa. hindi ako takot mamatay. Kasi nandyan si Jesus sa Oo, sumpa kasi ang nangyari. Pero ito lang ang way na dapat na para makamtan natin yung buhay na walang hanggan, paniwalaan mo daw. So andyan ka lang nakaupo. So nakita na ng Diyos ang pag-uumoses. So tandaan mo, hindi ko alam yung laman ng puso mo kung totoong pagtanggap. Kasi ang pagtanggap daw manggagaling sa puso, hindi sa nguso. So Manong, di ba, makita ka ni Manong nataro sa Manong di bagbaga. So naalay kahit kung appointed. So tanggap mo Manong. Well, Naisulat natin ang bayad. ng sumbos. Manong. Ng sumbos. Hindi kami bakaso tayo kinadan kini ibang nga sumpa na isama tayo diyan. Naisama tayo diyan. So nga kung nakaruta tayo han nga iso amin mapandi paraiso. So nga duwa ti papanan na infierno ken paraiso. So limada nang naman na ako. So tata na ako ammo nagatatan. Tata nang ito adakin niya yun. So kung may man di papatay nga kuna nga naitakda, tandaan nyo agkita tayo paraiso. Tandaan nyo timpagak. Iyon yung buhay natin kasi our tibiyag tayo dito temporary assignment lang. Temporary lang tayo. Bulod tayo lang tibiyag tayo. Dito tayo kasi pinalayas pero gustong ibalik tayo sa paraiso. Anong gagawin? Tanggapin mo lang si Jesus Christ. Panampalatayan mo lang si Jesus Christ. So ngayon, ang babala ng Diyos, ibinigay ko ng buhay na walang hanggan sa inyo, sabi niya. Pero ang sabi niya, dahil yan yung sanhi na nangyari sa akin, nangyari sa inyong ama at ina, si Adan at saka si Eva, pagsisihan niya, talikuran daw natin yung mga kasalanan. Yun yung kondisyon. Kung alam na natin kasalanan daw, di ba hindi rin mahirap talikuran ang kasalanan? Hindi mahirap talaga talikuran. Kung alam daw natin na kasalanan, kasi yun yung sanhi na sinumpa ng Diyos si Adan at si Eva, wag na daw nating wag daw na nating gawin yung mga kasalanan. Di ba? So yun po ang dapat nating gawin. So meaning, dahil alam na natin na ang Diyos ay binayaran niya dahil ikinamatay niya pa dahil sa ating kasalanan, so wag na nating gawin yung mga kasalanan. Opo, ipinagbabawal na ngayon. Kasi sabi niya, pinalampas na ng Diyos ang kasalanan ng mga tao, ang ginawang kasalanan ng dako, pagpababayan sa aking mga utos. Bakit? Ay, bagkos, sabi niya, ipinag-uutos niya sa lahat ng dako na sila'y magsisi at talikuran ng mga kasalanan. So wag na daw tayong gumawa ng kasalanan. Bagaman nakagawa pa rin tayo ng kasalanan, bagkos, magsisi tayo. Ika nga, magsisi tayo kung tayo ay dahil nandito pa naman tayo sa laman, sa ibabaw ng mundo. Kung mayroon man tayong nagagawa natin, wag nating piliting gawin. Ika, talikuran natin. Yun yung ang gusto ng Diyos. So yun po, Mother says, ang buhay ng tao. Yun yung tunay na kwento ng tao at kung bakit namamatay ang tao dahil itinakda. Kaya mayroon yung salitang buhay na walang hanggan dahil tayo ay isinumpa ng Diyos na pinalayas. So ngayon, inoffer niya na walang bayad. Dapat siya mamatay para yung kasalanan natin na curse mabayaran. Bayad na. So ngayon, ang gagawin mo lang upang yung buhay na walang hanggan, mamatay ka man mamaya, ibibigay, paniwalaan mo siya na siya lang nagbayad. So ngayon, noon kasi hindi tayo naging binilang tayong hindi na niya anak. Pero nung tinanggap mo siya, ito na po yung relasyon natin. Mayroon ng naganap na relasyon natin ngayon na nangyari sa akong ito. Tingnan niyo po. Sabi niya ang relasyon na natin sa kanya
John 1:12 sabi niya, oh. Oh. Si basahin mo nga, ikaw nga. Datapwat, Mahina po ang hindi, ano. yan o, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, nung tinanggap mo, di ba, tinanong ko kung tatanggapin mo siya dahil siya yung Opo. naging anak ka na naman niya. Pero noon, wala tayo sa kanya, hindi na tayo binilang na anak. Pero nung balik ka, tinanggap mo siya, pinaniwalaan mo na siya, ikaw ay anak ng Diyos. So ngayon, tatanungin ko kayo, saan tayo pupunta? Dahil yung itinakda ng kamatayan, kung mamamatay man tayo, hindi ko naman inaano dahil darating yan. Kung mamamatay tayo, saan tayo pupunta dahil anak ka na ng Diyos? Sa heaven. Sa heaven, Sa paraiso. heaven. Paraiso. Ibabalik tayo sa paraiso kasi anak na tayo ng Diyos. Kasi tinanggap Sa niyo, sabi heaven. niya, dapat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban siyang maging anak ng Diyos. Tatawagin na naman tayong anak ng Diyos kasi noon kaaway tayo ng Diyos dahil sa pagsuway ng ating magulang. So kasi hindi lahat na pupunta ay hindi lahat pupunta sa paraiso. Pero ang gusto ng Diyos, malaman nila lahat ito, itong salvation, itong pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ito yung araw na nalaman nyo, wala tayong idadahilan na huwag mo tinamwak. Awang mo tinamwak nga nagyadal nga kasano nga matanggap tibiyag ng nanayon. Kasi paniwalaan lang natin, sundin lang natin siya kasi bayad na. Binayadan na tayo. So meaning, anuman ang kagustuhan ngayon ng ating Panginoon, sundin natin kasi siya yung bumayad. Kasi ang kapalit naman buhay na walang hanggan. Unahin lang natin siya. Seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anuman yung kailangan daw natin, ibibigay basta unahin lang natin siya. Huwag daw tayong antayong masikuran, di pangangailangan natin. Kasi makapangyarihan nga, hindi pa tayo na alabok lang, pero naging tao, yung palang pangangailangan natin. Kaya may babalang ang Diyos huwag kayong mag-alala dahil ang ibon nga, nabubuhay kahit walang binubuki. Kayo pa kaya na pinaka-special na limika ko, so kunana. Inkumpira na tibilit, dagiti tibilit, huwag kayong mag-alala sa anumang kainin yung mga pangangailangan nyo dahil ang ibon nabubuhay kahit walang binubuki, walang trabaho. So paano pa kaya kayo? Dahil kayo ang special na likha ko, sabi ng Diyos. Unahin nyo lang ako, sabi niya. So unahin lang natin sa ating buhay. So ibig sabihin, prioritize lang natin sa ating buhay kung may mga pinag-utos ng Diyos. Diba? Lalong-lalo na po lalong-lalo na di ko na nga hantay yung kalimutan di pagtitipon di kapitong araw. Takuna na inom nga aldaw tintod ko kinyayo awan ti may bagayon. May isang aldaw may kapituhan yung Bagi na. kunana. Para So mahirap kanyan. ba yun? Hindi yun mahirap. Diyan mapantay ng sambaan. Tati meaning ti pagsamba paggalang sa ating Ama na Diyos at doon natin malalaman yung mga turo niya. Alam niyo po, kung basahin nyo ti Bible at paspasalamat at kinapo dato yung ating itsurat, ating pagkatao ginamit na. Paano sila magsipangaral kung hindi ko sila isinugo? Isinusugo pala ng Diyos. Kung paano si Jesus Christ isinusugo rin pala niya yung mga nangangaral. Kaya salamat dahil ginamit ako upang malaman nyo yung katotohanan. Ako rin po ay isang pastor at nilagay ako ng Diyos doon sa Pinmayugto. Ginamit ako doon na hindi ko akalain. Kaya walang imposible sa Diyos. Walang imposible kung gusto mo ring magpagamit, kuya, sister, pwede ka rin gamitin kung ano yung gustong kung saan ka gusto ng Diyos. Kaya sabi nga wag natin palang pwedeng tuldukan ang buhay ng isang tao. At saka wag nating sabihin na hanggang dito na lang ako, hindi pa. Kung kikilos ang Diyos sa buhay mo, hindi mo masabi na hanggang dyan ka na lang. Kaya ako na lang po ang nagpapatuto. Sa akala ko, ganun na lang buhay ko. Ako din, may mababang pinag-aralan, pero pag gamitin ka pala ng Diyos, walang imposible. Walang imposible. So, salamat. Salamat po sa inyong buhay, sa inyong oras na ginugol. Ang Diyos ang binigyan nyo ng halaga. Ang Diyos ang winelcome nyo sa oras na ito. Bagaman ako, hindi nyo ako binaliwala, pero ang Diyos ang pinuri. Okay? So manalangin na tayo sa Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat. Nakita mo sila po, Panginoon. Nalinawagan ang kanilang puso. Binigay mo ang malawak ng pagkaunawa sa kanila po, Panginoon. Tungkol kung ano yung tao, at tungkol kung ano ang kamatayan, at tungkol kung ano ang buhay na walang hanggan po, Panginoon. Nakita mo po, Panginoon, kung paano nila tinanggap
kung paano nila naunawaan, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, na sabi mo ang lahat ng tumanggap sa inyo, lahat ng manampalataya sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad nung 3 taong, Panginoon, nung sila'y naipako, sinabi niya, alalahanin mo ako sa paraiso. Pero anong sabi mo, Panginoon, kakasama, ngayon din, kasama kita sa paraiso. So pinakita mo lang po, Panginoon, na kahit sa last na hinihinga na ng tao, mayroon pang pag-asa. Kung siya'y tatanggap sa inyo, paniniwalaan ka pa, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, nakita mo ang kanilang pagtanggap sa inyo po, Panginoon. Kaya pagkaluban mo sila ng buhay na walang hanggan. Sulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, I pray. Thank you, Lord. Thank you. Pastor, thank you. Thank you po, Pastor. Ganun lang po ang buhay natin. Temporary sa inyo. Okay, importante. Temporary. Antay nga taga. Bigay, taga paraiso. Isubli na tayo. Ibigay na lang nga tanggapin lang isuna nga. Isuna tinagbayad. Diba? Naisumpa tayo ganun. Ado, makamugid din. Nakagawin mo ito. Na sinumpa na sa baso tayo.